Sina Jacob at Lisa Carter ay kilala ng lahat ng residente sa Melford, isang maliit na bayan sa Ohio na may populasyon na mahigit 6,000 katao. Namana ni Jacob ang auto repair shop ng kanyang ama. Tinutulungan niya ang kanyang ama mula pagkabata, kaya't alam na niya ang lahat ng pasikot-sikot sa pag-aayos ng sasakyan. Nang sumakabilang buhay ang kanyang ama, ganap na hinawakan ni Jacob ang negosyo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, umunlad ang workshop na naging isa sa pinakamaaasahang lugar para sa pagkukumpuni ng mga sasakyan sa kanilang bayan. Si Lisa naman ay nagtatrabaho bilang isang guro sa elementarya sa parehong paaralan kung saan din siya nagtapos. Minahal siya ng mga bata dahil sa kanyang kabaitan at pasensya, habang pinapahalagahan ng mga magulang ang kanyang profesionalismo. Nakilala siya sa kanyang mga pakikilahok sa iba't ibang mga kaganapan sa paaralan at madalas na pag-uorganisa ng mga kaganapan sa kawang-gawa upang matulungan ang mga pamilyang nangangailangan. Sa unang tingin, tila perpekto ang buhay ng mag-asawa. Nakatira sila sa isang maaliwalas na 2 palapag na bahay. May alagang asong pinangalanang Buddy at nagsisimba tuwing linggo. Madalas silang makita ng mga kapitbahay na magkasama sa paglalakad o kaya ay nagtatrabaho sa hardin. Sina Jacob at Lisa ay isang halimbawa para sa maraming kabataang mag-asawa sa bayan. Gayunpaman, sa likod ng mga ito, may mga problema na silang dalawa lang ang nakakaalam. Sa paglipas ng mga taon, nawala ang pagnanasa sa kanilang relasyon. Ang mga romantikong hapunan ay napalitan ng tahimik na pagkain sa harap ng telebisyon. Ang mga biyaheng magkasama na dati nilang pinapangarap ay nananatiling mga plano na lamang. Si Jacob ay gumugol ng mas maraming oras sa shop. Madalas na matagal umuwi. Sinasabing ito ay dahil para mapaunlad pa ang negosyo. Ngunit sa totoo lang, umiiwas lang talaga siyang umuwi ng maaga sa bahay, kung saan tanging katahimikan at pag-iisa lang ang naghihintay sa kanya. Si Lisa naman ay isinubsob ang sarili sa trabaho at mga aktibidad sa lipunan. Pinuno ang kawalan sa kanyang personal na buhay sa pag-aalaga sa mga anak ng ibang tao. Unti-unti, ang mag-asawa ay nagsimulang naging parang magkapit-bahay na lamang kaysa sa mag-asawa. Ang kanilang mga pag-uusap ay limitado sa pagtalakay sa mga pang-araw-araw na isyu at mga plano para sa hinaharap. Tumigil na sila sa pagbabahagian ng kanilang mga pangarap at takot. Bawat isa ay nakakulong sa sarili nilang mundo. February 15, 2011, pumasok si Eric Foster sa buhay ng mag-asawa, isang bagong mekaniko na kinuha ni Jacob para sa kanyang shop mga 1 taon na ang nakalipas. Si Eric, isang binatang 32 years old, ay lumipat sa Melford mula sa Cincinnati, Ohio, sa paghahanap ng mas tahimik na buhay. Mabilis niyang nakapalagayan ng loob ang mga nasa shop na pinatutunayan ang kanyang sarili bilang isang dalubhasang espesyalista at maaasahang manggagawa. Pinahahalagahan naman ni Jacob ang profesionalismo ni Eric at madalas na pinagkatiwala sa kanya ang mga komplikadong trabaho. Di nagtagal, si Eric ay naging hindi lamang isang kasamahan, kundi isang kaibigan din ng mag-asawang Carter. Madalas siyang bumisita sa kanilang tahanan, tumutulong sa pagkukumpuni at sumasali pa sa mga barbecue ng mag-asawa tuwing Sabado at Linggo. Noong una ay asiwa si Lisa kay Eric, ngunit unti-unting napalagay ang loob niya dito. Napansin niyang si Eric, hindi tulad ni Jacob, ay palaging nakikinig ng mabuti sa kanyang mga kwento tungkol sa trabaho sa paaralan at nagpakita ng tunay na interes sa kanyang mga libangan. Isang pagkakaibigan ang nabuo sa pagitan nilang dalawa na sa paglipas ng panahon ay nagsimulang mauwi sa bawal na relasyon. Sina Eric at Lisa ay nagsimulang mag-usap ng mas madalas, nagpapalitan ng mga mensahe at pagtawag sa isa't isa sa ilalim ng iba't ibang dahilan. Natuklasan nila na marami silang mga karaniwang interes. Si Eric ay nakikinig kay Lisa ng may atensyon at interes na sa tingin ni Lisa ay siyang kulang sa relasyon nila ng kanyang asawa. Si Jacob
na nakalubog sa trabaho at sa kanyang sariling mga problema, sa simula ay hindi napansin ang lumalagong pagiging malapit sa pagitan ng kanyang asawa at kaibigan. Natutuwa siyang si Lisa ay nakahanap ng kasama at hindi na nagrereklamo tungkol sa pagiging malungkot. Gayunpaman sa paglipas ng panahon, nagsimula niyang mapansin ang maliliit na detalye na kanyang ikinaalarma. Ang mga espesyal na ngiti sa pagitan ni Lisa at Eric, ang kanilang mahabang pag-uusap sa telepono at mga kasual na hawakan. Lumaki ang hinala ni Jacob, ngunit hindi siya nangahas na hayagang akusahan ang kanyang asawa o kaibigan ng pagtataksil. Sa halip ay sinimulan niyang pagmasdan ang kanilang mga gawin ng mas mabuti. Sinusuri ang bawat salita at kilos. Sinimulan niyang tignan ang mobile phone ni Lisa sa tuwing may iiwan ito ng asawa at mas maingat na sinusubaybayan ang mga schedules nito. August 27, 2011, umuwi ng mas maaga kaysa karaniwan. Nakita ni Jacob sina Lisa at Eric na sabay na umalis ng bahay. Hindi siya napansin ng mga ito na abala sa usapan at tawanan. Sa sandaling yun, napagtanto ni Jacob na ang kanyang pinakamasamang takot ay nagkatotoo. Magkahalong galit, hinanakit at pagnanasang makiganti ang kanyang naramdaman. Ang eksenang ito ang naging turning point sa buhay ni Jacob. Nagpasya siyang hindi na niya maaaring baliwalain kung anuman ang nangyayari. Gayunpaman sa halip na gumawa ng isang eksena o humingi ng mga paliwanag, nagsimulang mag-isip si Jacob ng isang mas tuso at malupit na plano. Naniniwala siya na ang isang simpleng hiwalayan o diborsyo ay hindi sapat. Nais niyang parusahan ng dalawa sa kanilang pagtataksil sa kanya. Hindi maalis sa isip ni Jacob ang eksenang kanyang nasaksihan. Ang imahe ni Lisa at Eric na sabay na umalis ng bahay, araw-araw ay nagmumulto sa kanya. Sinubukan niyang kumilos gaya ng nakagawian, ngunit sa loob-loob niya, isang unos ng emosyon ang nangangalit. September 3, 2011, nagpasya si Jacob na sundan ng kanyang asawa. Sinabi niya kay Lisa na matatagalan siya sa trabaho, ngunit sa halip ipinarada niya ang kanyang sasakyan ilang bloke mula sa kanilang tahanan at naghintay bandang alas 7 ng gabi. Nakita niyang nagmaneho si Eric hanggang sa kanilang bahay. Lumabas naman si Lisa makalipas ang ilang minuto at sabay na umalis ang dalawa. Sinundan sila ni Jacob sa ligtas na distansya. Huminto ang kotse ni Eric malapit sa isang maliit na restaurant sa labas ng bayan. Napatingin si Jacob habang magkahawak kamay sina Lisa at Eric papasok ng nasabing restaurant. Sa bintana ng restaurant nakita niya ang dalawa na nakaupo sa isang mesa, nakangiti at nag-uusap. Sa isang punto, sumandal si Eric at hinalikan si Lisa. Ito ang huling patunay na kailangan ni Jacob. Nakumpirma niya ang kanyang mga hinala. Talagang niloloko siya ng kanyang asawa at pinagtaksilan kasama ng kanyang kaibigan at kasamahan. Nakaramdam siya ng labis na galit. Umuwi si Jacob at hinintay ang pagbabalik ni Lisa. Umuwi si Lisa bandang alas 11 ng gabi, medyo lasing at namumula ang pisngi. Nang makita ang asawang nakaupo sa madilim na sala, nagulat si Lisa. Tinanong siya ni Jacob sa mahinahong boses kung saan siya nanggaling. Sumagot si Lisa na kasama niya ang isang kaibigan, nanood ng sine tapos ay saglit na uminom sa isang bar. Tahimik na tumayo si Jacob at lumapit sa asawa. Sinabihan niya si Lisa na huwag magsinungaling dahil nakita niya ang lahat, siya at si Eric na magkasama sa isang restaurant. Namutala si Lisa, ibinuka niya ang kanyang bibig para magsalita ngunit walang lumalabas. Nagpatuloy si Jacob sa pagtatanong kung gaano na ba ito katagal. Napaluha si Lisa. Sa gitna ng kanyang paghikbi, inamin niya na ang relasyon nila ni Eric ay nagsimula ilang buwan na ang nakakaraan. Ikinuwento niya kung paano siya nag-iisa at kung paano siya kulang sa atensyon at pagmamahal ni Jacob. Ibinigay sa kanya ni Eric ang matagal nang nawawala sa kanilang pagsasama. Nakinig si Jacob sa mga pagtatapat ng kanyang asawa habang pinapanatiling kalmado ang kanyang sarili. Pero sa loob-loob niya, nangangalit ang magkasalungat na emosyon, galit, hinanakit at pagkabigo na siya ay pinagtaksilan. Ngunit higit sa lahat ay isang malamig na determinasyon. Alam niya na hindi na mapapatawad
ang pagtataksil na ito. Sa halip, nagsimula siyang mag-isip ng isang plano para sa paghihiganti. Pinaalis niya si Lisa. Sinabi niya ritong ayaw niya na itong makita. Si Lisa na umiiyak pa rin ay nagsimulang humingi ng tawad. Ngunit nananatiling matigas si Jacob at sa huli ay kinuha ang ilang mahalagang gamit at umalis. Sinabing doon muna siya tutuloy sa isang kaibigan. Naiwang mag-isa umupo si Jacob at tumitig sa kawalan ng mahabang oras. Naisip niya ang tungkol sa 10 taong ginugol niya kasama si Lisa. Tungkol sa mga plano at pangarap na ngayon ay naging alabok. Pero higit sa lahat, naisip niya kung paano pagbabayarin si Eric sa pagsira nito sa pagsasama nila ng kanyang asawa. Pagkaalis ni Lisa, nagpalipas ng gabing walang tulog si Jacob, iniisip ang mga susunod niyang hakbang. Naiintindihan niya na ang isang simpleng paghihiwalay o diborsyo ay hindi magdadala sa kanya ng kasiyahan. Nais ni Jacob na magbayad si Eric para sa pagsira sa pagsasama nila ni Lisa. At ang pag-iisip na ito ay unti-unting lumago sa isang obsesyong ideya. Kinaumagahan, September 3, 2011, pumasok si Jacob sa shop gaya ng dati. Sinubukan niyang kumilos ng natural, hindi inilalantad ang kanyang tunay na damdamin at intensyon. Pumasok na rin si Eric sa trabaho. Malinaw na hindi alam na alam na ni Jacob ang tungkol sa relasyon nila ni Lisa. Buong araw pinagmasdan ni Jacob si Eric, ang kanyang mga gawi, pang-araw-araw na gawain at mga kahinaan. Kinakabihan na kulong sa kanyang opisina, nagsimulang bumuo ng plano si Jacob. Naiintindihan niya na ang anumang hinala sa kanyang pagkakasangkot sa pagkawala o pagkamatay ni Eric ay maaaring makasira sa kanyang buhay. Ang plano ay kailangang maging perpekto na walang maiiwang mga clues. Naalala ni Jacob na ilang linggo na ang nakalipas, isang lumang kotse ang dinala sa shop para itapon. Ang sasakyan ay nakaparada sa may likuran, naghihintay na ipadala sa junkyard. Nagbigay ito sa kanya ng ideya. Paano kung maaksidente si Eric? Ang isang aksidente sa sasakyan ay hindi pupukaw ng hinala, lalo na kung lilitaw na si Eric ay nagmamaneho habang lasing. Sa sumunod na mga araw, maingat na naghanda si Jacob. Sinuri at inayos niya ang lumang sasakyan para makabiyahe ito ng sapat na distansya. Pagkatapos ay pumili siya ng lugar para sa aksidente, isang mabanging likuan sa isang kalsada sa bayan kung saan maraming aksidente na ang naganap. Naisip ni Jacob kung paano aakitin si Eric sa bitag. Nagpasya siyang gumamit ng isang dahilan sa trabaho. Di umano'y kailangang pag-usapan ang isang mahalagang order pagkatapos maisara ang shop. Alam ni Jacob na hindi tatanggihan ni Eric ang pagkakataon na kumita ng dagdag na pera. Biyernes ng gabi, September 9, 2011, nilapitan ni Jacob si Eric at sinabing may nakipag-ugnayan sa kanyang isang mahalagang kliyente. Gusto nitong ayusin nila ang isang classic 1967 Mustang at tinanong kung pwede ba si Eric mamaya para talakayin ang mga detalye. Si Eric na hindi naghihinala ay sumang-ayon. Iminungkahi ni Jacob na magkita sila sa shop pagkatapos magsara bandang alas 9 ng gabi. Magdadala umano siya ng pizza at beer para may pagsaluhan sila habang pinag-uusapan ang mga detalye. Kalaunan, naiwang mag-isa, nagsimulang maghanda si Jacob para sa gabi. Bumili siya ng pizza at beer gaya ng pinangako, ngunit naghanda rin siya ng isang matapang na pampatulog na binalak niyang ihalo sa inumin ni Eric. Sinuri ni Jacob upang matiyak na walang mga kamera o iba pang mga aparato sa shop na maaaring mag-record ng mga kaganapan mamaya. Habang papalapit ang takdang oras, nararamdaman ni Jacob ang kakaibang katahimikan na sumasalubong sa kanya. Alam niyang sa gabing ito magbabago ang buhay niya magpakailanman. Pinaghahandaan na niya ang lahat. Sa kanyang isip, ang plano ay walang mangyayaring mali. Ang natitira na lang ay ang maghintay sa pagdating ni Eric at isagawa ito. 9:05 ng gabi dumating si Eric sa shop. Pilit ng ngiti ang bati ni Jacob sa kanya. Nag-alok ng pizza at beer. Umupo sila sa isang lumang mesa. Nagsimulang magsalita si Jacob tungkol sa dapat na pagkakasunod-sunod para sa pag-aayos ng Mustang.
detalyadong paglalarawan ng mga detalye at potensyal na kita. Nakikinig si Eric ng may interes. Paminsan-minsan ay humihigop ng beer mula sa bote na nilagyan ni Jacob ng pampatulog. Pagkatapos ng kalahating oras, nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng antok si Eric. Ang kanyang pagsasalita ay naging malabo. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang pumikit. Nagpatuloy sa pagsasalita si Jacob na nagkukunwaring hindi napansin ang kalagayan ng kanyang kasama. Nang tuluyang mawalan ng lakas si Eric, biglang iniba ni Jacob ang usapan. Sinabi niya dito na matagal niya na itong gustong makausap tungkol sa kanila ni Lisa. Si Eric, sa kabila ng kanyang antok ay agad na hindi napalagay. Sinabi ni Jacob sa kanya na alam na nito ang tungkol sa pagtataksil nila ni Lisa. Natigilan si Eric at nataranta at sa epekto ng pampatulog ay hindi makabuo ng isang mapaniniwalaang kasinungalingan. Sinabi niya kay Jacob na hindi niya yun gusto at hindi niya rin sinasadya. Biglaan ang nangyari sa kanila ni Lisa. Nakinig si Jacob kay Eric. Sa hindi makatugmang mga dahilan nito, mas lalong lumalaki ang nararamdaman niyang galit. Naalala niya ang lahat ng mga sandali noong nagtiwala siya kay Eric at tinuring niya itong kaibigan. At ngayon nakaupo si Eric sa kanyang harapan, nagkukumpisal sa pagtataksil na ginawa nila ni Lisa. Tumayo si Jacob at sinabi kay Eric na sinira nito ang pagsasama nila ng kanyang asawa. Sinubukan din ni Eric na tumayo, ngunit wala ng lakas ang kanyang mga binti. Wala siyang nagawa, kundi ang pagmasdan si Jacob na papalapit sa kanya. Sa sumunod na sandali, hinawakan ni Jacob ang isang mabigat na wrench na nakalatag sa mesa at malakas na hinampas sa ulo si Eric. Sa mahinang tunog, bumagsak ang katawan ni Eric na wala ng buhay sa sahig. Natigilan si Jacob, nakatingin sa hindi na gumagalaw na katawan. Ang realidad ng nangyayari ay nagsimulang mag-sink in sa kanya. Tiningnan niya ang pulso ni Eric, wala na ito. Napagtanto ni Jacob na wala ng balikan. Mabilis siyang kumilos. Sinimulan niyang ipatupad ang kanyang plano. Binalot niya ng tarp ang katawan ni Eric at kinaladkad ito papunta sa trunk ng inihanda niyang sasakyan. May ingat niyang pinunasan ang lahat ng ibabaw sa shop na maaaring nahawakan ni Eric. Sumakay si Jacob sa lumang kotse at nagmaneho palabas ng shop. Tahimik ang mga kalye sa gabi ng Melford. Tinungo niya ang napiling lokasyon para sa aksidente sa pabiglang palikong kalsada. Nang makarating, inihinto ni Jacob ang sasakyan. Hinila niya ang katawan ni Eric palabas ng trunk at inilagay sa driver's seat. Pagkatapos ay binitawan niya ang handbrake at iniliko ang sasakyan patungo sa bangin. Ang kotse na may katawan ni Eric sa manibela ay bumagsak sa bangin at lumipad pababa. Nagkaroon ng nakabibinging kalapog. Pinagmasdan ni Jacob habang ang kotse ay umiikot ng ilang beses bago ito tumilapon sa ilalim ng bangin. Tinitiyak na ang sasakyan ay hindi nasunog at hindi nakaakit ng atensyon ng sinuman. Mabilis na umalis si Jacob sa pinangyarihan. Bumalik siya sa bayan na naglalakad. Maingat na iniiwasan ang mga surveillance camera. Sa bahay, naligo si Jacob. Sinunog ang mga damit na suot niya sa shop, saka ay natulog. Nagpapanggap na ito ay isang ordinaryong gabi lamang. Alam niyang sa umaga magsisimula ang isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang buhay kung saan inalis niya ang taksil at ipinaghiganti ang kanyang nasirang kasal. Sabado ng umaga, bumangon si Jacob na may mabigat na puso at masakit ang ulo. Ang mga pangyayari noong nakaraang gabi ay tila isang malayong bangungot, ngunit mabilis niya ring naalala ang katotohanan. Alam niya ngayon magsisimula ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang plano, ang pagtakpan ang mga bakas ng krimen at paggawa ng alipay. Si Jacob ay gumising ng maaga, gaya ng nakagawian tuwing Sabado at Linggo, at pumasok sa shop. Maingat niyang siniyasat ang lugar, tinitiyak na walang natitirang ebidensya. Pagkatapos ay nakikibahagi siya sa karaniwang gawain upang ang kanyang presensya sa shop sa araw ng Sabado ay hindi magdulot ng hinala. Bandang tanghali may tumawag. Si Maria, ang asawa ng kapitbahay nilang si Tom. Tinatanong si Jacob kung nakita ba nito si Eric. Hindi pala sumipot si Eric.
Sa morning jogging nila na madalas nilang ginagawa tuwing weekends. Nagulat si Jacob at sinabing huli niyang nakita si Eric kahapon ng gabi sa shop. May pinag-usapan umano silang trabaho, pagkatapos ay uminom sila ng beer. Umalis si Eric bandang alas 11 ng gabi. Nagsinungaling si Jacob, sinusubukang gawing natural ang kanyang boses. Sinabi niya kay Mary na baka nasobrahan lang ng tulog si Eric. Matapos makipag-usap kay Mary, napagtanto ni Jacob na malapit nang magsimula ang paghahanap kay Eric. Nagpasya siyang kumilos ng maagap at siya na mismo ang tumawag sa pulisya at iniulat ang pagkawala ng kanyang empleyado. Makalipas ng ilang oras, dumating sa shop ang dalawang pulis. Tinanong nila ng mga karaniwang tanong si Jacob tungkol sa kung kailan niya huling nakita si Eric at kung may napansin siyang kakaiba. Inulit ni Jacob ang kanyang bersyon ng mga kaganapan. Idinagdag na si Eric ay nakainom kaysa sa karaniwan at umalis sakay ng isang taxi. Ininspeksyon naman ng mga pulis ang shop, ngunit walang nakitang kahina-hinala. Kumpiyansa naman si Jacob na lubusan niyang nalinis ang lahat ng mga bakas, ngunit nakaramdam pa rin siya ng kaba sa panahon ng inspeksyon. Sa gabi ng parehong araw, dumating ang balita na ang isang bumagsak na kotse na may bangkay ng isang lalaki ay natagpuan sa isang kalsada sa bayan. Naramdaman ni Jacob ang kanyang hininga nang marinig niya ang balitang ito. Ang kanyang plano ay nagsimula ng mabuhay. Kinabukasan, September 11, 2011, kinumpirma ng pulisya na ang katawan ay si Eric. Ayon sa paon ng konklusyon, naganap ang insidente dahil sa mabilis na pagpapatakbo at kalasingan ng driver. Nagkunwaring nagulat at nagdalamhati si Jacob nang marinig niya ang balitang ito. Sa sumunod na linggo, ilang beses na nagbigay ng patotoo si Jacob sa mga pulis. Sa bawat oras, inuulit ang kanyang bersyon ng mga kaganapan. Nagpatuloy ang investigasyon, ngunit mabilis na lumipat ang focus sa teorya ng isang aksidente. Ang katotohanan si Eric ay natagpuan sa likod ng manibela ng isang lumang kotse at hindi sa kanyang sariling sasakyan ay ipinagpalagay na malamang na hiniram niya ang kotse na ito sa isang kaibigan dahil ayaw niyang ipagsapalaran ang kanyang bagong sasakyan habang nagmamaneho ng lasing. Mahigpit na sinusubaybayan ni Jacob ang pag-usad ng pagsisiyasat na handaan namang oras upang i-adjust ang kanyang kwento. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalapas na gumagana ang kanyang plano. Ang pulisya ay unti-unting nakasandal sa bersyon ng isang aksidente na walang nakitang ebidensya ng isang krimen. 2 linggo pagkatapos ng pagkawala ni Eric, opisyal na isinara ang kaso. Ang sanhi ng kanyang pagkawala ay pinasyahan na isang aksidente na nagre-resulta sa pagmamaneho ng lasing. Nakaramdam ng kakaibang ginhawa si Jacob na may halong konsensya. Nauunawaan niya na nakatakas siya sa parusa sa pagtapos kay Eric, ngunit ang halaga ng kalayaan ito ay napakataas. 4 na buwan na ang lumipas simula nang mawala si Eric. Unti-unting bumalik ang buhay sa Melford sa dati nitong gawain. Bagaman ang alaala ng trahedya ay nananatili pa rin. Sinubukan ni Jacob na kumilos gaya ng dati. Ang patuloy na pamamahala sa shop at pagpapanatili ng imahe ng isang nagdadalamhating kaibigan. Umuwi si Lisa 1 linggo pagkatapos ng libing ni Eric. Nalilito, nakukonsensya sa nangyari. Si Jacob, na gumaganap bilang isang maunawaing asawa, ay pumayag na bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanilang pagsasama. Nagsalita siya tungkol sa pagpapatawad at isang bagong simula, bagaman ganap na magkakaibang mga emosyon ang nangangalit sa loob niya. Ang relasyon ni Jacob at Lisa ay naging tense at hindi natural. Sinubukan nilang kumilos tulad ng dati sa publiko. Ngunit sa bahay, isang hindi malulutas na bangin ang nabuo sa pagitan nila. Madalas na umiiyak si Lisa sa gabi sa pag-aakalang hindi siya naririnig ni Jacob. Sa kabilang banda, si Jacob ay nakikipaglaban sa patuloy na pakiramdam ng pagkakasala at takot sa pagkakalantad. Sa trabaho, naging mas magagalitin na siya. Iniugnay ito ng mga empleyado sa stress matapos mawala ng kaibigan at kasamahan. Walang paghihinala na sa likod nito ay isang taong nakagawa ng pagtapos ng tao.
Gabi ng January 21, 2012, habang isinasara ni Jacob ang shop, nilapitan siya ng investigador na si Morris na siyang humahawak sa kaso ni Eric. Nagtanong siya kay Jacob tungkol sa mga detalye nung gabing mawala si Eric. Biglang lumakas ang tibok ng puso ni Jacob, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Nagtanong ang investigador kung bakit natagalan si Jacob sa pagsasara ng shop nung gabing yon. Gaano karami ang nainom ni Eric at sino ang tumawag ng taxi para kay Eric. Maingat na sumagot si Jacob, sinusubukang huwag mabuhol sa mga detalye ng kanyang gawa-gawang kwento. Dinagdag din ng investigador na may kakaiba sa kaso. Sinabi niyang wala silang mahanap na anumang mga talaan ng isang tawag sa taxi ng gabing yon. Walang isa mang kumpanya ang nagkumpirma na may kumuha ng pasahero mula sa kanyang shop. Nakaramdam si Jacob ng lamig sa kanyang gulukod. Hindi niya isinaalang-alang ang detalyeng ito sa kanyang plano. Sinabi niya sa investigador na hindi siya sigurado sa eksaktong tinawag na taxi at sinabi na baka personal na kakilalang taxi driver ang tinawagan ni Eric. Matamang nakatingin si Morris kay Jacob na para bang binabasa ang kanyang iniisip. Sinabi nito kay Jacob na baka nga kakilala lang ni Eric ang tinawagan nito. Saka dinagdag na ipagpapatuloy nila ang investigasyon. Saka sinabi kay Jacob na ipaalam sa kanya sakaling may maalala pa siya. Sa bahay, hindi mahanap ni Jacob ang kapayapaan. Napansin naman ni Lisa ang kanyang pagkabalisa at tinanong kung ayos lang ba ang lahat. Ngunit sinagot niya lang ito na pagod lang siya. Nang gabing yon, hindi nakatulog si Jacob. Tumatakbo ang lahat ng posibleng mga senaryo sa kanyang ulo. Kinaumagahan January 22, 2012, nagpasya si Jacob na hindi na siya mabubuhay sa patuloy na takot. Naiintindihan niya na malaot madali, lalabas din ng katotohanan. Kinabukasan ng hapon, nakaupo sa kanyang opisina sa shop, kumuha si Jacob ng isang papel at nagsimulang magsulat ng isang pagtatapat. Idinitalye ang mga kaganapan sa nakamamatay na gabing yun at ang mga motibo para sa kanyang mga aksyon. Natapos ni Jacob ang pagsusulat ng pag-amin hating gabi na. Matapos basahin muli ang kanyang isinulat, isinara niya ang sobre at inilagay na para kay Detective Morris. Pagkatapos sumakay siya ng kanyang sasakyan at nagmaneho papunta sa istasyon ng pulisya. Nakakaramdam ng kakaibang ginhawa sa kanyang desisyon. Bago pumasok sa istasyon, huminto sandali si Jacob. Alam niyang ang hakbang na ito ay magbabago ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang pasanin ng pagkakasala at patuloy na takot ay hindi na niya kaya. Huminga siya ng malalim at tinulak ang mabigat na pinto. Nagulat si Detective Morris nang makita si Jacob sa ganoong kalalim na oras. Nang tahimik na iabot sa kanya ni Jacob ang sobre, isang flash ng pangunawa ang lumitaw sa mga mata ng investigador. Maingat niyang binasa ang pag-amin pagkatapos ay tumawag ng iba pang mga pulis. Lumipas ang mga sumunod na oras. Si Jacob ay tinanong, nag-fingerprints at kinuhanan ng litrato. Sumagot sa mga tanong na iniulit ang mga detalyeng inilagay niya sa sulat. Ang pagkagulat sa kanyang ginawa ay mabilis na kumalat sa maliit na bayan. Nalaman ni Lisa ang tungkol sa nangyari kinaumagahan. Natigilan siya at hindi makapaniwala na kayang gawin ng kanyang asawa ang ganoong bagay. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Ngayon kailangan niyang mamuhay, hindi lamang sa pakiramdam ng pagkakasala sa kanyang pagtataksil, kundi pati na rin sa katotohanan na siya ay hindi direktang naging dahilan sa pagkawala ng isang tao. Ang balita ng pag-aamin ni Jacob ay gumulat sa mga residente sa kanilang lugar. Marami ang hindi makapaniwala na ang lalaking kilala nila sa loob ng maraming taon ay may kakayahang tumapos ng tao. Ang ilan ay nakiramay kay Jacob, itinuturing siyang biktima ng mga pangyayari, habang kinundi na naman siya ng iba dahil sa ginawang krimen. Nagsimula ang paglilitis kay Jacob Carter noong July 7, 2012. Sa kabila ng kanyang buong pag-amin, kinasuhan siya ng unang antas ng pagtapos ng tao. Sinubukan ng abogado ng depensa na bumuo ng isang kaso sa emosyonal na kalagayan ni Jacob sa oras ng krimen. Ngunit nanatiling hindi natinag ang hurado.
Si Jacob ay napatunayang nagkasala at nasintensyahan ng habang-buhay na pagkakakulong nang walang posibilidad ng parol. Nakatayo sa harap ng hukom sa sandali ng paghatol, mukhang tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Umalis naman si Lisa sa bayan pagkatapos ng paglilitis. Hindi niya makayanan ang mga mapang-asar na tingin ng mga kapitbahay. Ang shop ni Jacob ay naibenta at ang mga nalikom ay napunta sa pambayad sa mga legal na gastusin at kabayaran sa pamilya ni Eric.